Ang pinakamainit na balita ngayong araw na linggo. Hilera ng mga tindahan sa Paco, Maynila na tupok. Nadamay, pati eskwelahang may event pa naman. Philippine General Hospital, nagkasunog ulit. Mahigit 100 pasyente sa emergency room. Inilikas. Mga tinaguri ang wiper boy na biglang maglilinis ng sasakyan tapos magmamaktol pag di binayaran. Inirereklamo. Exclusive. 8 taga-Tondo, Maynila, inatake ng isang aso. 13 anyos na biktima na hindi agad nagsabing nakagat siya. Nasawi. Anak, huwag mo, tandaan mo ha, mahal naman kita ha, pati kami lahat ha. At ang Gen Z touch sa debut ni sparkle artist Sofia Pablo. Nakatuto kami. Magandang hapon po. Sumiklab ang magkahiwalay na sunog sa Paco, Maynila kagabi sa Philippine General Hospital. Ikalawang sunog na ito roon ngayong taon. Nang matupok naman ang mga tindahan sa Pedro Hill na damay ang katabing paaralang may school event. Nakatutok si Jomer Apresto. Tupok na tupok ang hilerang ito ng mga tindahan sa Pedro Hill Street sa Paco, Maynila sa sunog pasado alas 8 ng gabi. Matapos ang mahigit 30 minuto, itinaas ay kalimang alarma na puno ang bahaging ito ng Pedro Hill na mga bumberong tulong-tulong sa pagapula. Sa dami ng paninda sa loob, mabilis kumalat ang apoy. May mga narinig pang pagsabog ng mga oras na yon. Mga linoleum, mga light materials yung nasusunog. At the same time, may mga LPG pa yata na sumasabog doon kaya nahirapan yung mga BP natin na pasukin. Gumapang ang apoy papunta sa katabing gusali ng Paco Catholic School. May mga estudyante, magulang at guro noon sa paaralan dahil sa Family Day event. May concert dito kanina? Meron po. Maayos naman nakalabas dahil sinabi huwag magpanik eh. Kaya nakalabas sila ng mahinahon. Kaagad-agad po naman na tumabi yung mga estudyante doon at saka mga may event. Hindi naman po naging hassle sa amin yung event na yun dahil sila rin po nakipag-cooperate sa amin. Sinuspinde ng eskwelahan ang on-site classes sa lahat ng antas. Simula Martes, mag-online classes hanggang sa maglabas sila ng bagong abiso. Tumagal na mahigit 5 oras ang sunog bago naapula dakong alauna kaninang madaling araw. Isang fire volunteer ang nasugatan. Ayon sa BFP, aabot sa 15.6 million pesos ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Patuloy ang kanilang investigasyon. Kasabay ng sunog sa Pedro Hill, nagkasunog sa Philippine General Hospital pasado alas 11 kagabi. Nagliyab ang lumang x-ray room na ginawang imbakan ng mga gamot. Hindi umabot ang apoy sa emergency room pero pumasok doon ang usok. Inilikas ang mahigit 100 pasyente. Wala naman po tayong alarma. Kaagad-agad po naman naapula dahil maliit lang naman po yung apoy. Sa ulat ng Super Radio DZBB, naibalik na sa kanilang silid ang mga inilabas na pasyente. Inaalam pa ang sanhi ng sunog na ikalawang beses nang nangyari sa PGH ngayong taon. Nakita yung origin of fire, hindi lang pa natin natukoy kung ano yung pinagbulan ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok 24 oras. Hinuli ng Quezon City LGU at DSWD ang ilang tinaguriang wiper boys o yung mga bigla-biglang naglilinis ng sasakyan nakahinto kahit walang pahintulot ng driver. Nakatutok si John Consulta. Sa viral video na ito na may mahigit 7 million views na sa Facebook, makikita ang sagutan ng isang lalaking nasa sasakyan at isang lalaki may hawak na bote ng liquid soap at panglinis ng windshield. Sa huli, padabog na binaba ng lalaki may bote ang wiper ng pickup bago umalis. Una itong in-upload noong Enero at nitong Abril ay shinare ng iba't ibang page hanggang sa may mga nag-report nito sa Quezon City LGU. Sabi sa Facebook post ng Quezon City LGU, may ilang inireklamo mga lalaki raw sa Quezon Avenue na biglang lumalapit sa mga sasakyan at bubuhusan ng tubig na may sabon ang mga windshield kahit walang pahintulot ng driver. Binansagan sila ng QC bilang wiper boys. Kapag daw tinanggihan ang kanilang serbisyo, sila pa raw ang nagagalit. Ilan sa mga nabibiktima ang mga sasakyang nakahinto dahil sa traffic light. Sabi sa post,
pinaghuhuli na raw ng Quezon City Police District at QC Task Force Disiplina ang Wiper Boys sa Quezon Avenue. Sa lungsod ng Maynila, nakuna namin ang pag-ikot ng isang lalaki at babae na naglilinis din ng windshield ng mga sasakyan. Ilan sa mga driver nag-abot ng pera na tila tip sa paglilinis. Di alintana ang mga traffic enforcer na nasa unahan lang. Pero ang driver ng puting van na ito tumanggi magpalinis at makikitang nakipag-usap pa sa tagalinis ng windshield. Nang lalapitan na sana namin ang mga Wiper Boy, naglakad sila palayo at nagtago sa poste hanggang sa tuluyang umalis. Hati naman ang reaksyon ng ilang nakausap naming driver tungkol sa Wiper Boys. Delikado yung safety. Safety ng tao at saka safety ng sasakyan. Okay na yan kaysa magnanakaw sila, mag-hold up sila, mag-rugby sila. Ang nakakatakot lang dyan, baka biglang di mo bigyan, mambato, may gagawing masama. Pag sinisita mo yan sila, umalis naman sila. Kaso lang, pag bumabalik din. Malaki ang peligro yan. Sinisingil nila yung kahit nakago, hindi sila umalis sa harapan ng sasakyan. Baka mamaya, biglang tumakbo yung sasakyan, masagasaan sila talaga dun. Ang 11 years old na babaeng ito, kasama raw sa Wiper Boys na nahuli ng DSWD noong nakaraang linggo. Para sa pambawon ko, pangkain namin. Hindi ka ba natatakot kaya na baka masagasaan ka? Natatakot. Pero, sanay na eh. Sanay na. Pero ngayon, nahuli ka ng DSWD, uulit ka pa o tigil na? Tigil na kasi may trabaho na yung nanay ko eh. Pagtulong-tulong lahat ng mga DSWD, barangay, saka sa city natin, kailangan tulungan natin yung mga batang paano natin may yano ng problema ng wiper na yan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Hindi raw masamang magduda sa pagdami ng Chino sa ilang lugar malapit sa EDCA sites ayon sa isang mambabatas. Isa pang nais na masiyasat, paanong may mga Chinong nakakabili raw ng lupa sa bansa at nakakuha pa ng mga official Philippine document. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa siyam na tinukoy na military sites para sa EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at Amerika, 2 ay nasa Cagayan, ang Naval Base Camilo Ocias sa Santa Ana at Lalo Airport. At may mga mambabatas na kumukwestiyon sa umano'y pagdami ng Chinese nationals na nag-aaral sa Cagayan, sabi ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Walang masamang magduda, lalo na kung national security ang nakataya sa gitna ng issue sa West Philippine Sea. Bakit ba lahat sila nandiyan sa Cagayan kung saan malapit yung EDCA sites? Bakit ganun karami ang nag-e-enroll dyan? Hindi ba kapag gusto mo mag-masters, kukuha ka ng mga universidad na malalaki sa ibang bansa? Ganun pa karami talaga yung interesado mag-masters from China? Hindi nga marunong magsalita ng English, pero nakakakuha ng masteral degree. Pinag-aaralan na rin ni Barbers ang impormasyong marami rin daw mga Chinong nag-e-enroll sa mga universidad malapit sa Subic. Gusto rin paimbestigahan ni Barbers ang nakuha raw na impormasyon ng kanyang opisina tungkol sa pagbili ng mga Chino ng lupa at pagkuha nila ng mga Philippine document tulad ng national ID, passport, pati lisensya sa pag-aari ng armas. Just 2 weeks ago, meron na mga bahay na ni-raid dito sa multinational village, kundi ako nagkakamali sa Parañaque, at Taguig, na kung saan ay may maraming mga Chinese mga China no, na meron pang mga armas na nakuha. Ito ba ay kadugtong nung pagdami rin ng mga estudyante dyan sa Cagayan? Ito kadugtong din nung mga lupa na binili ng mga Chinaman na malapit sa ating airports, malapit sa ating seaports. Duda niya. Maaaring yung iba dyan ay talagang spy o sleeper cells o ika nga yung nagagather lang ng info. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Cagayan Governor Manuel Mamba kaugnay sa mga pahayag ni Barbers pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Si Senator Risa Ontiveros nababahala raw sa umano'y pagdami ng mga Chinong nag-aaral sa Cagayan. Hindi raw diskriminasyon o profiling ang pagsiyasat dito. Out of the ordinary Kaya malamang kailangang suriin. Kung mapatunayan naman na Chinese students talaga sila, di okay, wala tayong problema. At least alam natin ang totoo. Pinag-aaralan ni Ontiveros na sa pagbubukas ng Kongreso sa April 29, maghain ng resolusyon para maimbestigahan ito.
Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Malaking usok at apoy ang bumalo sa isang warehouse sa Liloan sa Cebu. Halos 8 milyong piso ang halaga ng pinsala sa sunog na iniimbestigahan pa ang sanhi. Natupok din ang 18 bahay sa Capoocan sa Leyte. Ayon sa ilang saksi, nagmula ang sunog sa kumislap na kawan na nalaglag sa bubong na gawa sa nipa. Simula na bukas ang sinasabing isa sa pinakamalaking balikatan military exercises ng Pilipinas at Amerika. Bukod sa libo-libo mga sundalong Pilipino at Amerikano, may mga observer din mula sa 14 na bansa. Nakatutok si Rafi Tima. Kuha ang mga ito ng AFP Western Command sa Palawan. Dumating na ang mga eroplano at equipment at inihahanda na ang mga pasilidad na gagamitin para sa balikatan military exercises ng Pilipinas at Amerika. Sa halos 4 na dekadang kasaysayan ng balikatan, magiging isa raw sa pinakamalaki ang pagsasanay ngayong taon na umpisa na bukas April 22 hanggang May 10 sa Palawan at Batanes. 16,000 sundalo ang lalahok at may observers pa mula sa 14 na bansa. Bago ang balikatan, magaganap muna ang Salaknib Military Exercise, isang army-to-army exercise ng Pilipinas at Amerika kung saan isa sa mga masusubukan ang mid-range capability missile system ng US Army. Lahat po ng available na assets ng Philippine Army ay gagamitin natin para makita natin yung interoperability nito sa lahat ng major service. Tinitingnan natin kung inline ba ito sa mga current SOPs, yung TTPs natin, yung tactics, techniques, and procedures pagdating sa combat operations. Ang malaking military exercise hindi raw nakatuon laban sa isang bansa. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang China sa deployment ng medium-range missile system sa military exercise. Sinabi pa ng Chinese Foreign Ministry noong Miyerkules na ang balikatan ay magdudulot lang ng greater insecurity sa panig ng Pilipinas. Kapansing-pansing malapit ang pagsasanay sa Taiwan at South China Sea, mga lugar na inaangkin at binabantayan ng China. Ayon sa isang analyst, bagamat paulit-ulit ang ganitong pahayag ng Pilipinas patungkol sa balikatan exercises, malinaw kung para saan ang pagsasanay. Nagko-coincide to nung shift natin, adoption ng ating gobyerno ng comprehensive archipelagic defense concept. Kasi the Armed Forces of the Philippines has been gearing up for what we call external defense. And of course, very specific to, it's defending the Philippine archipelago. Kabilang daw dito ang pagbili ng Pilipinas ng mga makabagong armas gaya ng BrahMos supersonic cruise missiles na naiulat na dumating na sa bansa. Magkakaroon din ng war games at drills sa international waters at anti-submarine drill operations ang balikatan ngayong taon. Dito raw talaga makikita ang pagbabago sa foreign policy ng bansa. We have a different president now who thinks that we have the chance, we have the opportunity to resist Chinese maritime expansion. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Hey, saya! Kay daming tawa ang hatid ng Season 2 ng inaabangang Running Man Philippines in South Korea. Ang kulitan ng OG runners, dumoplit dahil di lang special ang kanilang guest runners, pero star-studded din. Makikisaya si 2NE1 member Dara, aka Sandara Park, na patuloy ang pagiging proud Pinoy by heart. Ang bagong sparkle artist na si Nancy McDonnie, pati na sina Jelly at Elisa ng K-pop group na Eunice. Who no more dahil sasabay sa kulitan ng South Korean singer, rapper at OG runner ng Running Man Korea na si Haha. Mapapanood din ang ilang kapuso at sparkle stars gaya ni na Herlene Budol, Bianca Umali, Paul Salas, Michael Sager, Shaira Diaz at Archie Alimanya. Hindi naman nagpahuli si Josh ng SB19. Game na game rin makikigulo sina Rochelle Pangilinan, Alessandra De Rossi, social media personality na si Eruption aka Eric Tai at mixed martial arts fighter na si Mark Striegel. But wait, there's more dahil may magbabalik na OG runner, si Black Rider Ruru Madrid para sa isang special participation. Pero sino nga ba sa mga guest runners ang hindi inakala ng mga OG runner na makakasama nila? Ako literal, gulat kay Eruption, biglang binuhat Sa akin, si Haha, talagang hindi kami naging huhu. Teka lang, ako may konting huhu kay Haha. Ano? Abangan niya. Nagulat ako nag-guest si Nancy Samens. Yung Momoland, yung grupo nila, sinasayaw ko yun. Naalala ko yun. Kabulan. Ang non-stop kulitan ng runners abangan sa GMA ngayong May 11 at May 12.
Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Isang patay sa pagbangga ng truck sa isang tindahan sa Legazpi, Albay. SUV naman ang nakabanggaan ng truck sa Camarines Sur. Paspasan natin ang mga disgrasya sa probinsya. 5 sugatan sa banggaan ng truck at SUV sa Libmanan, Camarines Sur. Ayon sa mga otoridad, magkasalungat na direksyon ang binabagtas ng dalawang sasakyan ng magkabanggaan. Nagpapatuloy ang investigasyon. Nasa ospital pa ang mga biktima na sakay ng SUV. Sinisikap ang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia ang driver ng truck. Lalaki, patay matapos maipit sa pamanggang truck sa kanilang tindahan sa Legazpi City. Sugatan naman ang kanyang ina. Ayon sa pulisya, may kargang quarry materials ang truck na nawala ng kontrol hanggang sa bumangga sa tindahan. Sugatan din ang driver ng truck pero nasa mabuti lang siyang lagay. Kinasuhan siya ng multiple injury, homicide at damage to property. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sa China, binuksan ng kanilang Navy sa publiko ang 4 nilang warship. Pwedeng makita ng publiko ang submarine rescue ship, ang comprehensive supply ship at 2 guided missile destroyer. Ginawa po yan 2 araw bago ang 19th Western Pacific Naval Symposium sa China bukas. Ang nilalayo nitong itaguyod ang patas at maayos na ugnayan sa ibang bansa at tutukan ang ugnayan ng China at Amerika sa gitna ng tensyon sa South China Sea. Sa Miyerkules, biyaheng China si US Secretary of State Antony Blinken para makipagpulong sa ilang matataas na Chinese official para talakayin ang sitwasyon sa South China Sea. Let's vote! Let's vote in again. Sa paparating na summer break, may bagong pagkakaabalahan ng mga bata at young at heart dahil muling mapapanood ang hinangaang mega anime blockbuster series na Voltes 5 Legacy. Finally! It's about time, Steve. Simula sa May 6, muli nating makakasama sa pakikipaglaban ang ating mga bida na sina Steve, played by Miguel Tan Felix, Mark, played by Radson Flores, Big Bert, played by Matt Lozano, Jamie, played by Isabel Ortega, at Little John, na ginampanan ni Rafael Landicho. Hindi ako makapaniwala. Nostalgic daw para sa cast ang muling pagpapalabas ng serye. Parang medyo nagkaroon ako ng nostalgia. Kasi ito yung pakiramdam last year nung ipapalabas yung Voltes 5 And updated ako sa mga Voltes 5 legacy groups. Excited din yung mga fans ng Voltes 5. So, excited din ako para sa mga hindi pa nakakanood. Bukod sa action-packed fight scenes ng Mega Robot, maraming matututunan ang mga manonood sa kwento ng buhay ng ating mga bida. Mas maraming bata makakanood, hoping kami. And sana mas marami rin ang makanood ulit ng napakagandang serye na to. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Kahit bawal, ilang motorsiklo pa rin ang namataang dumadaan sa bike lane. Kaya po ang Transportation Department may pinag-aaralang plano para sa mga motorsiklo. Alamin kung ano yan sa pagtutok ni EJ Gomez. Sa ipinadalang video ng isang concerned citizen sa Facebook page ng 24 Oras Weekend, makikita ang ilang motorcycle riders na dumadaan sa bike lane sa bahagi ng EDSA Camp Aguinaldo nitong Huwebes. Ayon sa video sender, nagbibisikleta siya tuwing papasok at pauwi mula trabaho at ganito lagi ang eksenang nararanasan niya sa bike lane. Ayon sa MMDA, maraming motorcycle riders ang araw-araw dumaraan sa bike lane na tila ginagawa nilang fast lane, lalo na kapag mabigat ang trapiko at rush hours sa EDSA. Sa datos ng MMDA Traffic Engineering Center, nasa 170,000 motorcycle ang tinatayang dumaraan sa EDSA kada araw, kumpara sa mahigit 1,000 na nagbibisikleta araw-araw. Kaya di magamit ng maayos ng mga nagbibisikleta ang bike lane. Nagugulat na lang ako, sumusulpot sila sa tabi ko or sa gilid ko. Minsan may time pa na nasasagi ako tapos wala na lang pakialam yung driver. Unfair po kasi kapag kami po yung mga lumalabas sa bike lane naman po, bumubusina naman po talaga sila. Tapos kapag kami naman po, wala na lang po kayo magawa.
Sa pagbagtas nga namin kanina sa Quezon Avenue, may taxing nakaharang sa bike lane. Pasado tanghali kanina, nakunan namin ang isang motorcycle rider na dumaraan sa bike lane. Sa bandang unahan pa, may nakaparada namang sasakyan. Pag may bantay naman po kasi talaga, hindi talaga kami dumadaan. Pero kung wala namang bantay, syempre sobrang traffic nga, tapos nag-aabol kami ng oras, talaga napipilitan na lang din talaga dumaan sa bike lane. Hiling ng ilang siklista, Hulihin yung mga dapat hulihin. ang Transportation Department, katuwang ang MMDA, pinag-aaralan ng pagkakaroon ng motorcycle lane sa EDSA. Sabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista sa isang pahayag, tinitingnan ng mga ahensya na itabi ang posibleng motorcycle lane sa mga bike lane. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Nakitaan ang sintomas ng tuberculosis ang halos 400 persons deprived of liberty sa Pasay City Jail. Ayon sa warden ng City Jail, lumabas sa x-ray ng mga PDL na may sintomas sila ng TB. Pero hindi pa naman daw ito conclusive. Naka-isolate muna sila ngayon. Bukas susuriin ng mga PDL para matukoy kung sila ay positive talaga sa TB. Isa pang Pinay athlete ang sasabak sa 2024 Paris Olympics. Siya si Duany Delgaco, ang kauna-unahang Pinay rower Olympian. Nakuha niya ang ika-4 na pwesto sa 2024 Asian and Oceanian Rowing Olympic Qualification Regatta sa South Korea. Natapos niya ang Final A race ng Women's Single Sculls category sa loob ng 7 minutes and 49.39 seconds. Ayon sa Philippine Olympic Committee, siya na ang ika-12 Pinoy athlete na nag-qualify sa Paris Olympics. Labas na labas ang ganda ni Sofia Pablo sa kanyang debut party sa isang 5-star hotel sa Makati. Maladyosa ang aura ni Sofia sa kanyang purple gown. At she's grooving sa opening number ng P-pop group na Alamat. Achieved ang Hawaiian Tropical Paradise theme na may pink and purple motif. Star-studded ang birthday party at masayang-masaya si Sofia dahil dumating ang lahat ng mga taong mahalaga sa kanya. Yun yung sobrang na-appreciate ko, and nung tinitigan ko kanina parang hindi ako makapaniwala na andito silang lahat. Present sa party, sina GMA Network Senior Vice President Annette Gozon Valdez, Senior Vice President for Entertainment Group Lilibeth Razonable, at iba pang GMA executives. Very Gen Z ang atake ni Sofia sa isang debut traditions. Ang 18 Roses, ginawang 18 TikTok dances at nag-transform ang gown ng debutant into mini dress. First dance ni Sofia, si GMA First Vice President for Program Management, Joey Abacan. Nakasayaw din niya ang ilang handsome kapuso stars tulad ni Naruro Madrid at Miguel Tan Felix. Last dance niya ang ka-love team na si Allen Ansay. Dumalo rin ang iba pang malalaking bituin ng Kapuso Network at ng Sparkle at marami pang iba. Ngayong nasa legal age na si Sofia, may nakikita ba siyang magiging pagbabago sa kanyang buhay at career? Mas hindi na limited yung characters na pwedeng gampanan. Kasi like before, meron yung hindi pa pwede masyado pa siyang bata, minor pa siya. Laging ganon. So ngayon, excited kami ni Aki kasi mas marami ng roles definitely na mamibigay. And isa rin po yung excited na ako dito mag-drive. Lor Santiago, updated sa showbiz happening. 8 taong inatake ng isang aso sa Tondo, Maynila. Ang isang dalagita na nakagat nito, patay sa rabies matapos ang 2 buwan. Nakatutok si Darlene Kai, exclusive. Huwag mo, tandaan mo ha, mahal naman kita ha. Pati kami lahat ha. Tandaan mo yan. Anak naman, girl. Hindi mo
sinabi, ano naman, delikado yun. Tila hinang-hina ang 13 taong gulang na si Jamaica habang nakaratay sa kama sa ospital. Iginapos ang kanyang mga binti at braso. Kung minsan daw kasi ay hindi siya mapakali, nagpupumiglas at hirap ng huminga. Habang naka-admit sa ospital, unti-unting nanghina si Jamaica at bumula ang kanyang bibig. 12 oras matapos isugod sa ospital, binawian siya ng buhay. Hindi ko tanggap. Hirap kasi yung alam mo, hindi mo ina-expect na mawawala siya sa amin, biglaan. Batay sa death certificate ng biktima, rabies encephalitis ang sanhi ng pagkasawi ni Jamaica. Ayon sa kanyang ina, isinugod nila ang kanilang bunsong si Jamaica sa ospital dahil nilagnat at nabalisa. Sabi niya, Mama, hindi na ako makainom. Mama, hirap na ako uminom ng tubig. Mama, baka may rabies na ako. Doon sa narinig ko na may rabies, sabi ko, bakit? Nakagat ka ba ng aso? Sabi raw ni Jamaica, Pebrero pa siya nakagat ng aso habang nasa Vitas Park. Nakita na raw nila noon ang sugat ni Jamaica sa paa, pero sabi niya, tumama lang daw siya sa alambre. Sabi ko, bakit ka lang nagsabi? Ngayon lang na. Sabi niya, sorry mama, sorry ma. Sabi niya ganun. Sabi ko, Be, hindi naman ako magagalit sa'yo kung sasabihin mo sa akin yan. Dapat naagapan. Sabi niya, sorry ma, sorry. Ma, mamamatay na ba ako? Mamamatay na ba ako? Doon ako kinabahan, parang gusto ko na mag-hysterical. Batay sa investigasyon ng barangay, 7 iba pang tao ang kinagat ng parehong aso sa parehong araw. Sa gitna ng birthday party sa Barangay 99 sa Tondo, Maynila noong February 10, biglang nagkagulo ang mga tao. Tumakbong palayo ang isang aso. Kinagat niya na pala sa binti ang 24 na taong gulang na si Imari, pati kanyang tiyahin. Nang pagkatake niya sa akin, sinisipa ko na siya. Then pagkasipa ko sa kanya, talagang sinusugod niya talaga ako. Agad niyang ipinagamot ang sugat. Nahuli agad ng mga kawani ng Barangay 99 ang aso at itinurn over kalaunan sa Vitas Veterinary Inspection Board. Talagang matapang, ma'am. Talagang gusto niya talagang kumain ng tao. Kumuha kami ng pangkulong ng manok, ng scratch pin, pare. Sinuklob namin siya doon. Para hindi siya makakuha. Kumuha rin kami dito ng panghuli ng aso. Matapos ang 8 araw, pumanaw ang aso. Ayon sa isang doktor, posibleng abuti ng ilang araw, linggo o buwan bago lumabas ang sintomas ng taong na-infect ng rabies. Kaya kung makagat, madilaan, ma-scratch ng hayop, linisin agad at sumugod na sa pinakamalapit na health center o ospital. Hindi raw ito dapat binabaliwala dahil nakamamatay ang rabies. Pag ang biting animal is infected with rabies, immediately nagtatravel yung virus sa ating system. Dapat yan, winawash yan. 10 minutes vigorously with running water. Kung meron kayong mga antiseptic, like meron ka alcohol or meron kang iodine on the side or meron kayo, pour liberally doon sa area ng wound site. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, nakatutok, 24 oras. Ivan, may tanong ako. Go ahead. Tulad ba ng iba, mainit na kape rin ang gusto mong kapiling kahit napakainit? Walang iba kung gustong makapeling, kundi ang kape. Pero mainit kahit na mainit ang panahon, gusto ko mainit na kape pa rin. Pero alam mo, maraming makaka-relate dyan dun sa storya natin. Kasi diba last week meron tayong pinakita na yung isang nanay na kape is life ang kanyang mantra. Correct. May pag-aaral na nagsasabing may health effects yung pag-inom ng kape, pero may mga importanteng paalala ang mga doktor. Alamin sa pagtutok ni JP Soriano. Pag hindi ako mawawa ng kape, parang pinatay na ako. Hindi lang si Nanay Carmen ang tila coffee is life. Sa tindahang ito sa Quezon City, kapeng mainit ang in-order ng mga nag-break sa katabing construction area kahit tanghaling tapat. Kahit mainit? Opo. Ano ba yung ginhawang pag nakainom ka ng kape? Paki-describe nga, ano bang pakiramdam? Parang yung gumagana yung pakiramdam ko pag nakainom ko ng kape. Paki-describe ang pakiramdam. Sarap. Kape na po kayo, kahit tanghaling tapat, mainit. Ang 60 years old na si Gilay, hot coffee rin daw ang pamatid uhaw. Kahit nga umaapoy sa init ang temperatura, pakiramdam daw niya pagkatapos magkape. Presko sa katawan, parang tibay ang katawan ko kung magkahit kontraksyon ng trabaho. Sarap ng kape. Malakas pa ako sa mga 25 anyos. Dahil sa? Kape. Oo, totoo yun.
Kaya ang may-ari ng tindahan na si Zenaida, inaalaska na ang mga suki. Pumahilig talaga sa kape kahit gusto nila talaga pinapawisan mga ng mga yan eh. Kaya gusto nila mainit. Sa isang pag-aaral na inanathala ng National Institutes of Health sa Amerika, lumabas na ang pag-inom ng kape ay maaaring mapabuti ang sweating sensitivity o reaksyon ng katawan ng tao para pagpawisan. May mga sangkap din daw ang kape na maaaring magandang pag-aralan na makatulong para mapreskuhan ang uminom nito kahit mainit ang panahon. Pero wait a minute, kapeng mainit. Bagaman posibleng may magandang epekto ang pag-inom ng kape sa mainit na panahon, ayon sa ilang doktor, may dapat pa ring isaalang-alang. Anong klase yung iniinom natin? Katulad ng coffee, it has diuretics. So, diuretic effect. Ano ibig sabihin ng diuretic effect? Pwedeng umihi ka ng umihi. So, ibig sabihin mawawala yung tubig sa katawan mo. So, pwede ka ma-dehydrate. At mainit man o malamig, ang mahalaga raw ayon sa nakausap naming doktor. If mainit ang panahon, you stay hydrated. So, you drink any liquid na you think na makakatulong ma-hydrate yung katawan mo. Payo ni dating Health Secretary Jaime Galvestan na isang holistic health and wellness advocate. Ang mainam na pang-hydrate, mineral water dahil sa electrolytes nito. Iwasan din daw ang mga inuming matatamis. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.